Magandang araw mga mawe! Eto pala yung day 2 namin dito sa Astoria Plaza, Maynila. Hindi nga ako masyadong nakatulog kagabi marahil siguro ako'y namamahay tapos anong pagkalamig pa nung aircon. Gayon pa man masarap pa rin yung gising ko. Abay sino ba namang hindi gaganahan kapag garining nga ngisi agad ang bubungad sa'yo sa umaga. Kami talagang dalawa ni Alicia ang palaging nauunang gumising at eto nga mag-amay akala mo talaga'y nanayawan kagabi at puyat na puyat at hanggang ngayon ngay tulog na tulog pa rin kahit medyo mataas na nga ang sikat ng araw. Kaya naman habang natutulog pa nga ng iba naming mga kasamahan, ako nga na ipumulas na at ako'y mag-aintindi na rin ang aming pang-almusal. Abay hindi nga muna kita ngayon sa kubo magluluto at dininganin muna tayo sa medyo pa sosyal-sosyal at talagang napakaganda nga rin ng kanilang kitchen area din eh. Asalang ko nga muna itong aking sinaing bago ako'y magaluto ng aming pang-ulam. Meron nga ni kami dining 2 pirasong ampalaya kaya naman kako eto na lang ang lulutuin ko at agisahin ko lamang ari. Dati-rati talaga hindi ako mapapakain ng ampalaya dahil mapait pero nung minsang makatikim ako ng hindi mapait abay pwede pala kakong gayong luto kaya naman pinag-aralan ko talaga. Kaya naman isa din sa hilig ko at napakadalas ko nga ning ulamin aring ginisang ampalaya tuwing umaga. Para nga hindi mapait ang ginagawa ko, inalamas ko nga yan ng maigi sa asin. At kapag pigang-piga na, ihuhugasan ko naman yan ng mabuti din sa tubig. Alawkan ko nga din na ring lulutuin ko na ring dala naming longganisa. Bumawas nga lamang ako ng mga ilang piraso dahil aring nga ipampasalubong ko dun sa mga tiyahin ko dahil paboritong-paborito nga nila yung longganisa sa amin. Pinaset up ko na nga din sa asawa ko aring lutuan dahil hindi nga ako marunong gumamit ng garini. Hindi nga ako marunong magtimpla diyan ng apoy kaya naman asbok na nga yung kawali at ayan nga nasunog pa. Pinirito ko nga lamang muna aring mga longganisa at pagkatapos inagisa na din ako diyan ng bawang, sibuyas at saka kamatis. At nung magisa-gisa ko nga nilagay ko na nga din aring ampalaya. Naglagay na nga rin pala ako diyan ng mga pampalasa, asin at saka paminta. Noong bata pa nga ako noong panahong hindi pa ako kumakain ng ampalaya abay itlog nga lamang yung pinipili ko dito kapag nagluluto yung nanay ko. Tapos ang unti naman ng lahok na itlog at isang piraso lamang ay di kay hahagya na. Kaya naman sa tuwing nagluluto nga ako ng ginisang ampalaya ngayon ay inadamihan ko nga ng lagay na itlog para hindi na kami nag-aagawan. Sabi nga nung nanay ko para daw hindi masyadong mapait yung ampalaya wag daw papakahalu-haluin. At rin na nga luto na ang ginisang ampalaya at syempre mas masarap nga ang gulay kapag may kapartner na piniritong isda. Kaya naman magaprito din ako na ring 4 na pirasong sinaing na tulingan na baon din namin galing pa sa Mindoro. Pagkatapos ko nga diyan magluto, inaya ko na nga na bumangon na sila para naman kako makakain na nga din agad kami ng mas maaga. Pero bago ko nga sila diyan pukawin ay kako ipaprank ko nga muna yung asawa ko na kunwari inalaglag nga ni si Alicia. Kaso hindi pa man nga nag-uumpisa ay prank field na agad. Paano baga naman ako'y nginisihan na agad ng ngisihan nitong batang ito kaya ako'y napapabungirit na rin agad at napapatawa na. Kaya naman sabi ko nga sa kanila bumangon na at kako kita'y kumain na ng almusal. Kaya naman kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. At pagkatapos nga namin kumain diyan, gumayak at nag-intindi ay pupunta na kami ngayon sa DFA Asiana. Tunay ka nga namang ang pagsakay sa elevator ang nakakasuko din talagang ako'y nalulula-lula agad. Alauna pa naman ng hapon yung appointment namin pero 10:00 pa nga lang ng umaga ay bumiyahe na nga din kami papunta doon. Syempre bago nga kami umalis at magbiyahe, kailangan muna nating manalangin para humiling tayo ng paggabay at pag-iingat mula sa Panginoon. Mahigit 1 oras din yung naging biyahe namin at 11:22 ng umaga ay nakarating na nga rin kami dito sa DFA Asiana. Sa wakas nga din ay nakarating at natuloy na talaga kami sa pagkuha ng passport. Talaga namang hindi ata 5 beses kami na-postpone sa pagkuha ng garni ay. Napakahaba nga nung pila sa labas, maigi na lang talaga at napasama kami sa priority lane dahil kasama nga namin si Ate Kuning. Nilabas na nga rin namin yung mga requirements namin, yung PSA at saka itong aming mga valid IDs. Sa puntong ari mangiyak-ngiyak na nga ako mga mare, paano baga naman ay ubod ng layo nga na yung pinanggalingan namin tapos yung requirements pala na dala nung asawa ko ay hindi original na PSA birth certificate at photocopy lamang. Yung asawa ko nga nag-asikaso din at hindi ko na nga rin naman pinakabuklat-buklat at yung pala'y kulang pa. Tanging yung kay Ate Kyo na nga lamang na PSA original copy yung tinanggap kaya naman si Ate Kyo na nga lamang ang makakakuha agad ngayon ng passport. Pagkabigay nga ng mga papers, ayan nga't kinuhanan na nga din siya agad ng litrato. Buong akala ko nga na iuuwi kami ng luhaan, maigi na nga rin lamang at may nakapagsabi na pwede daw kaming kumuha ng PSA dito sa may Ayala Malls. Abay pagkarating nga namin din ubod naman ang kapal ng tao. Akala ko nga na hindi talaga kami papayagang makakuha. 3 tao nga raw yung pinakausapan ng asawa ko para makakuha lamang ngayon ng appointment. Maigi na nga rin lamang talaga at
pagbigyan nga kaming makakuha ngayon. Kaya naman lumabas nga muna kami at umayokmod muna kaming mag-ina din sa may kabilang tabi dahil napakahaba pa nga nung pila. Sa mga puntong yan ay inip at gutom na rin talaga ako. Lalong higit nga itong si Ate Kyuning, gustong gusto na nga agad lumabas. Nilibang-libang at nilaro-laro ko nga muna siya dyan ng hindi mainip. Pagpihado nga ni aring binitiwan ko yung pamihadong arita takbon at mahirap nga itong abutan. Maya-maya na may sumunod naman itong mga kasamahan ko dito sa taas at naiinip na nga daw sila sa tagal namin. Kumain na nga rin kami diyan sa may kabilang tabi at talaga ng mga sikmura namin na hindi na nga namin matiis yung gutom. Alauna pa nga ng hapon na kami pumunta dito sa PSA at saktong 4:30 ng hapon ay nakalabas na rin kami dito. Kaya naman dali-dali na kami pumunta ng DFA Asiana para nga ni magbakasakaling baka umabot pa. Alas 4:30 na nga yan ng hapon at wala na nga ning katao-tao dito sa DFA. Buti na rin lamang talaga at pinayagan nga ni kaming makahabol. Kaya naman sa mga nagbabalak nga diyan kumuha ng mga pasaporte, siguraduhin yung kompleto lahat ng inyong mga dalang requirements para hindi kayo matulad sa amin talaga namang ngarag. Salamat na din lamang talaga at hindi lugi yung pagpunta namin din at nakatapos din nga ni kami. Kaya nga ni pala kami kumuha ng mga pasaporte hindi para mag-tours mga mare ha. Meron lamang talaga akong kailangang ID na kailangan kong paggamitan para makuha ko nga ng commission ko sa pagiging Shopee affiliate. Kaya wag nyo kaming biruin na magtutour na kami. Naku po, walang kwarta. At pagkatapos naman ng nilakad namin sa DFA, ay dumiretso na rin nga kami dito sa may MOA. Syempre, as usual, window shopping lamang ang peg natin diyan mga mawe dahil wala nga kitang pambili. Balak nga sana naming mamasyal dun sa may seaside kaso naman talagang ginabingani kami kaya naman wala na kaming oras para maglibot-libot pa. Dumiretso na nga rin kami dito sa may cyber zone para nga rin maghanap ng aming bibilhing laptop. Nasira na nga yung laptop na ginagamit nitong asawa ko dahil natungtungan nga ni Ate Kyuning kaya naman humihingi na ng kapalit. Nagpili-pili na nga kami diyan at ari nga ang napusuan nitong asawa ko, itong Acer. May mga pa-previous din naman sila, merong backpack at saka meron ding JBL na speaker at saka yung mouse. Hindi na nga rin kami humanap pa ng ibang tindahan para magpili-pili at sabi nung asawa ko ay ayos na rin naman daw dito kaya ayan binayaran na nga din namin agad. Pinag-ipunan din talaga namin ito para makabili nga rin kami ng bagong laptop at talaga namang tuwang-tuwa nga ni si Tiyo mo. Maya-maya pa nga ay dumating na din aring ninang ko, galing pa nga sila sa Tondo, Maynila at nung malaman nga nila na naandini kami abay agad-agad ngang sumugod pa parni. Dahil medyo paggabi na nga at gutom na nga din kami, nagyaya na nga din agad kaming kumain. At sabi nga nung ninang ko ay dito daw kami kumain sa may Max, kaso napakatagal pa naman at napakahaba daw ng pila kaya naman pumili na nga lamang kami ng ibang makakainan. At dito nga namin napagkasundo ang kumain sa may tempura at na makatikim-tikim man lamang daw ng ibang panlasa sa aming mga paningin. Matagal nga rin kami nakapili ng mga pagkain at eto nga maya-maya pa ay dumating na nga din itong mga in-order namin. Tempura nga lamang yung kilala ko sa lahat ng mga pagkain nga rin at hindi ko nga alam kung ano ba yung mga tawag diyan sa mga yaan. At syempre bago tayo kumain wag natin kakalimutang manalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo mga mawe. Humigop nga muna ako ng sabaw at ng kahoy mainitan nga yung aking sikmura. Kaso ka naman iba ang lasa, hindi ko nga nagustuhan. Etong tempura na nga din agad yung inuna namin dahil eto nga lamang yung kilala kong pagkain din eh. So good naman siya. At sinunod ko namang tikman aring may kanin. Sa palagay ko nga sa lahat ng mga order namin, di lamang ako nasarapan. Sabi ko nga sa sarili ko kung sakaling mapapaginda uli kami sa mga ganitong kainan ay alam ko na yung o-orderin ko. Yung iba mga kasamahan ko nga ay nasarapan dahil sila naman ay sanay sa mga ganitong pagkain ay pag rin namang kami bagay mamangyan ay nga ngayon labag na nakatikim ay hindi namin kilala yung lasa. Maya-maya pa nga ay nagabot din sila ng dessert at meron pala dining pasorbetes. Kaso ka naman paano baga naman ako makakain ng husay na rin? Meron nga ning batang nangangagaw ay maawa ka naman at parang nga ning gusto ding tumikim. Kaya naman nung makasubo nga ako ng isang kutsara kakoy tama na at napapawa naman ako din sa bulinggit na batuta na aray na parang natatakam na din. Sa mga puntong yan ay nagmumuryot na nga itong batutang ito at sa palagay ko ay napagod na rin siguro kaya ayan inaantok na. Habang nagalibot-libot pa nga na yung mga kasamahan ko diyan ay pinatulog ko na nga din si Elisha at eto naman ngang si Ate Kyuning ay wala nang ginawa kundi tumakbo ng tumakbo at tuwang-tuwa nga ni at napakalawak ng kanyang laruan. Bandang mga alas 10 na nga ito ng gabi ay nagyaya na nga din itong mga kasamahan ko na umuwi na dahil maantok na nga daw. Bago nga uli kami magkahiwa-hiwalay, inabot ko na nga itong pasalubong kong longganisa dito sa aking ninang Maylin. Nag-vlog din nga pala siya mga mare kaya naman follow nyo din ang Mami Maylin Vlogs. Alas 10:30 na nga ito ng gabi at bumiyahe na nga din kami pauwi dun sa may Astoria Hotel. Hindi na nga natuloy yung aming balak na magapasyal-pasyal dun sa may seaside sa MOA dahil antok na nga din itong mga kasamahan ko. Kaya naman sabi ko nga din sa kanila babawi na lamang ulit tayo sa sunod na pagluwas natin. Minus stress bago mag alas 11 ay nakarating na nga din kami dito sa hotel.
Kinaumagahan, day 3 na nga ng pagstay namin dito sa Astoria at mamaya ay pupunta na rin kami sa Silang Cavite. Pero bago nga yun ay magaluto muna ako ng aming pang-umagahan. Kaya ayan, nagprito nga lamang ako diyan ng spam at saka ginisa ko na din itong karne norte ng Delemondo. Nakikita ko lang sa TikTok itong Delemondo kaya naman na-curious naman ako at kakoy atikman ko nga din ari kung ano baga nganing lasa. Ginisa-gisa ko nga lamang ito at papaigahin ko nga lamang yan ng kaunti. At pagkatapos, nagprito na nga din ako ng itlog, ang pambansang ulam tuwing umaga. At eto na nga lahat yung aking mga nilutong pang-ulam namin ngayong almusal. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bandang mga alas 10 naman ng umaga ay pumunta na nga ulit si Chef dito sa may hotel para nga ni mag-shoot kami ng kanyang content para sa kanyang vlog. Nagkaroon lang naman kami ng one-on-one interview at kung gusto nyo nga rin mapanood yun and getting to know more about myself ay punta lang kayo sa page ni Chef MJ. I-follow nyo na nga rin pala siya mga mare and he's doing traveling and cooking vlogs. Anyway, maraming salamat Chef MJ at sa inyong pamilya sa bukas palad na pagpapatuloy dito sa amin. Bandang mga alauna na nga ito ng hapon at nag-check out na nga din kami. Pauwi na nga't lahat ay nasabit pa yung kuko ko sa may paa ay talaga namang ngaol nga ni si Tia mo. Tanong pagkakasakit man din ay ngirol ay. Nagpaalam na nga rin kami diyan kay Chef at dumiretso na rin nga kami ng biyahe papunta ng Silang Cavite. Kulang-kulang 3 oras din yung naging biyahe namin at nakarating na nga rin kami dito sa bahay ng tiyahin ko. Mahigit 7 taon nga rin yung lumipas bago nga uli makabalik dito sa kanila. Tuwing bakasyon nga ay dito ako palagi nagbabakasyon sa kanila at parang kailan lamang talaga ay wala pa akong anak. Ngayon nga ay 2 na yung bit-bit kong chikiting. Ayan nga't pinanggigilan na nga agad nila itong si Alicia at first time nga lamang nila itong makita in person. Eto namang si Ate Kuning ay miss na miss nga itong kanyang pinsan ni si Ate Pau Pau niya. Ligayang-ligaya na naman nga kako agad yung dalawang yan pero maya-maya pa ay magababaga na agad yan. Niyaya na nga rin nila kaming umakyat dito sa may taas sa may rooftop nila at talaga namang tanaw na pala dito ang Tagaytay. First time ko nga lamang makarating dito sa bagong bahay nila kaya naman naninibago nga ako. Napakarami nga daw ditong pinya kaya ayan pinatikim na nga nila agad sa amin at ubod gani naman ng tamis. Bandang pahapon ay nagsimula na nga ding mag-ihaw-ihaw ng tilapia itong mga pinsan ko at pang-ulam daw namin. At pagkatapos naman nila diyan mag-ihaw-ihaw ay naghain na nga rin kami para kumain at ang ulam nga pala namin ngayon ay merong ginataang langka, merong menudo at saka inihaw na tilapia. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. At habang nakain nga ni kami diyan, eto namang asawa ko ay nagabawas na nga ni agad nung kanyang inakain at husay nga ni agad ang exercise. At pagkatapos naman namin kumain diyan, aba syempre hindi mawawala ang pakikipagmaritesan at talaga namang ilang dekada ata ang lumipas. Hindi nga maubusan ng kwento itong mga ito at talaga namang gabing-gabi na husay pa nga din ang huntahan. Ay siya, yun lang nga muna ngayon at pakikipagmaritesan nga din muna ako din eh. And yun lang po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.